Morning water therapy. Ano po ba ang mga benepisyo ng pagsunod dito sa ating water therapy? Pero pag-uusapan natin hindi po yung Japanese version. Kasi do sa Japanese version, painumin po kayo ng 1.5 liter of water pagkagising na pagkagising sa umaga. Medyo mahirap yon, lalo na sa mga pasyente kong senior citizen. So, dito, ang pag-uusapan natin yung aking version, yung palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, yung Doc Gary C. Water Therapy. Okay. Pero bago natin pag-usapan yan, importante malaman nyo na mahalaga ang tubig sa ating katawan. Ang water percentage ng human, ang ating brain ay 83% water, ang kidneys 83%, ang lungs 85%, ang mata ay 95%, ang puso 75%, muscles 75%, at ang ating dugo, yung nakikita nyo sa baba, 94% water. So, mahalaga ang tubig, di ba? So, ano yung aking version? Ganito po ang aking version. Kung kayo po'y halimbawa, nagising ng alas 8 ng umaga, ang unang gagawin nyo, uminom ng 2 basong tubig na maligamgam. Ayaw ko mainit na mainit at ayaw ko rin po yung napakalamig na galing sa ref. Then kada 2 oras, tulad ng nakikita nyo, alas 10 ng umaga, 1 basong tubig, alas 12 ng tanghali, 1 basong tubig, alas 2, alas 4, alas 6, alas 8 ng gabi, tagi-1 basong tubig. Pag yan ay bibilangin nyo, yan na po yung sinasabing 8 glasses of water per day. Natural, in between, pwede naman kayo uminom ng tubig. Siyempre, depende sa ginagawa nyo. Kung kayo po'y nasa mainit na lugar, pinagpapawisan, nag-exercise, natural, you have to drink more water. So in between, pwede kang uminom maski kalahating baso o lagok-lagok man lang. Pero baka may magsabi, Dok, ako nagigising alas 6 ng umaga o alas 4 ng umaga, di-adjust nyo na lang po yan. So ito'y binibigay ko lang parang halimbawa. So kung nagising ka alas 6 ng umaga, di 2 baso. So pwede naman lumampas tayo sa 8 basong tubig, lalo na kung meron naman tayong pangangailangan ng katawan na uminom ng tubig, di ba? Siyempre, natural yon. Pero may mababasa po tayo na ibang tinuturo. Yung iba naman ganito, the best time daw uminom ng tubig ay 2 baso pagkagising sa umaga. It activates your internal organ. Very good. Very good yan sa digestion. 1 glass 30 minutes daw bago ka kumain. Maganda rin daw sa digestion. Maganda rin yan sa mga gusto magpapayat, di ba? May nagsasabi, 1 glass of water before taking a shower para daw bumaba ang blood pressure, at 1 glass before going to bed. Makakaiwas daw sa heart attack o kaya stroke. Pwede rin. Pero ang problema, sa mga may edad, pinalilimitahan ko na ang tubig pagdating sa gabi dahil nasisira ang tulog nila, lalo na yung mga may prostate enlargement at iba pa. So ano yung mga benefits ba ng pag-inom ng tubig? So since sinabi ko na yung kanina, ano yung mga percentage, alamin natin ano bang kahalagaan na uminom ng tubig, lalo na pagkagising sa umaga on an empty stomach. Di ba? Magtataka ka nga, bakit nga ba kailangan uminom ng tubig? Siyempre, nadidehydrate ka sa buong magdamag, natulog ka na hindi umiinom ng tubig. So, ang water therapy ay mahalaga po sa atin lahat. Bakit? Number 1, for better nutrient absorption and it purifies the colon. Ano ibig sabihin ng better nutrients absorption? Alam niyo po ba yung mga kinakain natin, pati mga vitamina, may mga tinatawag na water soluble. Pag hindi ka uminom ng sapat na bilang na tubig, hindi mo nakukuha yung mga sustansyang na kinakain nyo o yung mga ininom nyong vitamins. Halimbawa, vitamin C, vitamin B, yung vitamin B complex, saka yung vitamin C or ascorbic acid, ay water soluble. Kailangan ng sapat na tubig para ma-absorb ng inyong katawan. It purifies the colon, kaya pag uminom ka ng tubig pagkagising sa umaga, ang ganda ng pag-ebs nyo. Number 2, it boosts your metabolism. So yung normal na paggana ng inyong sistema ng katawan ay inaayos niya. So nakakatulong to for weight reduction. Lalo na pag kayo po ay iinom ng tubig bago kumain, may feeling of fullness. So pag sinabing metabolism, normal na paggana ng stomach nyo, ng pancreas nyo, ng gallbladder, ng atay nyo, lahat yan ay mahalaga for better metabolism o paggalaw o paggana ng ating katawan. Lahat ng internal organ, even the heart, di ba? So, Dok, tumataba ako. Kulang ka yata sa tubig pwedeng ganon. Then it hydrates you
and your cellular level. Since nabanggit ko kanina yung percentage ng tubig sa ating mga internal organ, kung kulang po tayo sa tubig o dehydrated, ano ba mangyayari? Lahat yan hihina. So, dun sa brain, hihina memorya mo. Minsan, madali ka malito, hindi ka makapag-concentrate, nahihilo, heart, mahina pagbomba ng puso, tumataas ang blood pressure dahil ang dugo mo malapot pag kulang ka sa tubig at marami pang iba na binanggit ko kanina, di ba? Then number 4, it improves your skin complexion. So yung mga nagko-complain na makati ang balat, lalo yung mga senior, diba, hindi nyo ba naisip na pwede palang ang dahilan, kulang lang sa tubig, nagda-dry ang balat? Yung pagkakaroon ng kulubot-kulubot, yung mga pagkakaroon ninyo ng madaling masugatan o parang madaling magkapasa, baka naman kulang din sa tubig yan. So yung itsura lang ng balat nyo, mahalata nyo kuluntoy na at marami pa mga diseases ng balat na pwede mangyari. Number 5, ini-improve nito ang inyong immune system o yung immunity. Bakit? Meron po tayong tinatawag na kulani, di ba? Yan yung tinatawag na mga lymph nodes. Yan yung mga drainage natin sa ating katawan. Inaalis yung mga bacteria, toxic, virus, parasite, lahat yan, no? Ngayon, kung ikaw ay uminom ng sapat na tubig, ang lymph nodes nyo ay mas maganda ang paggana nito o draining system. So, chances, hindi ka magkakasakit at mabilis ka makarecover sa sakit. Hindi ba kayo nagtataka, may trangkaso, uminom na maraming tubig, may ubo, uminom na maraming tubig. Lahat yan is for healing. Number 6, tumutulong yan na maiwasan na magkaroon ka ng kidney stone. Pag kayo po'y kulang sa tubig, chances ang inyong urine ay masyadong concentrated. Pag ito'y concentrated, pwede ka maging stone former. Ibig sabihin, nagbubuo. So, pag inom ng maraming tubig sa mga tao mataas ang uric acid, importante para hindi ka magkaroon ng uric acid stone. Di ba sinasabi din pag may UTI, uminom ng maraming tubig? So, linilinis nito ang ating kidney, daanan ng ihi, winawash lahat ng mga bakterya sa pamamagitan ng pag-ihi. Yan po ang reason nun. Number 7. Abay, Doc, bakit gano'n? Parang ang buhok ko nagda-dry. Walang sigla tingnan. Parang hindi humahaba agad. Isa pala yung pag-inom ng tubig because all the nutrients na kailangan nyo for a healthy hair ay nanggagaling din sa inyong kinakain. Yung sa kinakain nyo, mga sustansya na mahalaga para sa ating healthy hair, skin, and nails. It improves digestion at nawawala ang mga pagka-bloated or kabag. May mga pasyente ako na may GERD. Sabi ko, nasubukan mo na ba na uminom ng maraming tubig, maligamgam, every 5 or 10 minutes inom ka ng tubig? Aba, sabi niya, Doc, guminhawa. Nawala po yung kabag, nawala yung pangangasim. Gumanda rin yung aking panunaw at mas nakakadumi ako na maayos. Sa pag-inom pa lang ng tubig yan. So marami ako mga pasyente, sabi ko, minsan yung sakit nyo baka kulang lang sa tubig. At ito po ang isang magandang halimbawa, yung hindi makadumi, yung palagi nangangasim o kinakabag. Subukan nyo po yung sinasabi ko. Then number 9, yung mga joint pain, muscle pain, pwede rin dahil lang sa kulang sa tubig. Bakit? Yung inyong mga kalamnan parang naninigas, nagkakaroon ng stiffness. Alam nyo ba yung sinasabing mga grasa ng buto? Kailangan din ng sapat na bilang ng tubig. Yung tinatawag natin na parang lubricant ng mga tuhod, ng mga joints, kailangan ng maraming tubig. So by drinking enough water, sapat na tubig, ay maaring na-lessen yung mga joint pain and muscle pain nyo. Pati yung pamumulikat, may kinalaman po yan sa kakulangan din ng tubig because of poor blood flow. Nagiging malapot ang inyong dugo pag kulang kayo sa tubig at yun na nagkukos ng muscle pain or pamumulikat. Number 10, supports your heart. Siyempre, understood na yun, di ba? Kung kulang ka sa tubig, yung unang-unang mangyayari, malapot dugo nyo. Pag malapot ang dugo nyo, mahirapan ang puso nyo bumomba para ikalat ang dugo sa buong katawan. So, ang nangyayari sa puwersa, sumasakit ang puso nyo, sumasakit ang dibdib, naninikip ang dibdib, nahirapang huminga, at sasabayan pa ng pagtaas ng blood pressure. At ang chances na magkaroon ka ng heart attack, mas mataas sa taong mahina uminom ng tubig kaysa regular na uminom ng tubig. Ang dami palang nagagawa nitong tubig na to, no? Ay, nako, kung alam lang nila.
Ang tubig din ay nagpapa-improve ng inyong mood. Mas masayahin, mas alerto, at ang energy level nyo mataas. Lalo na yung mga athlete na kailangan nyo po mag-exercise. Kung kulang kayo sa pag-inom ng tubig at sasabak kayo sa mga sports, pwedeng during that event, sumakit ng kalamnan nyo, nahilo kayo. Yung pagkakaroon nyo ng kakulangan ng lakas, pwede rin palang kakulangan ng tubig. Kaya nung ako'y nasa sports medicine, yan ang sinasabi ko palagi sa mga athletes, no? Make sure to drink, mag-hydrate ka before the event. Importante yan. Then number 12, improve nito ang inyong muscle performance. So yung mga senior citizen na pag naglalakad, palaging nangihina, wala daw kalakas-lakas. Pag tinanong mo, ilang basong tubig na inom nyo sa isang araw? Mga 3. Yung iba uminom lang ng tubig kung sila daw ay kumakain o kaya kung sila ay nauuhaw. Kung kayo po'y nauuhaw na, pwedeng senyalis na po yan ng dehydration. So pag inintay natin yung dehydration na nandyan na sa inyo, andyan na yung nahihilo, konting galaw, parang dinuduyan at marami pang iba. So kita nyo, kung talagang nag-ingat tayo, malaking bagay ang pag-inom ng tubig sa ating pag-iingat. If there's no water, there is no life.